Ika-27 ng Hulyo, ang tinig ng propesiya. Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 6. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Isinilang si HMS Richard sa estado ng Iowa noong ika-28 ng Agosto, 1874. Sa edad na 17, nagpa siya si Richards na sumunod sa mga yapak, kapwa ng kanyang ama at lolo, na maging mangangaral. Isang araw, inanyayahan siya ng kanyang kapatid na driver ng isang senador ng Estados Unidos sa isang demonstrasyong salo-salo para sa bagong estasyon ng radyo. Walang salitang hindi nahagip ni Richard sa mga ipinaliwanag at nagsimulang mangarap na gagamitin ang teknolohiyong iyon para sa pangaral ng Ebanghelyo. Nang magtapos siya noong 1911, sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang ebanghelista at humayo upang mangaral gamit ang mga tolda. Upang magkaroon siya ng maraming tagapakinig, pinipili ni Richards ang mga syudad na may estasyon ng radyo at nagbabayad para sa isang maiksing patalastas na nag-aanyaya ng mga tagapakinig sa pagpupulong. Noong ika-19 ng Oktubre, 1929, nagsalta siya ng 15 minutong sermon sa Los Angeles, KNX na may kasamang kaalaman sa propesiya. Noong 1957, si Don Lee na may-ari ng isang broadcasting net ay pumayag na magsahimpapawid ng bagong program pang-ebanghelyo sa kanyang mga estasyon ng radyo. Kaya isinilang ang programang Voice of Prophecy. Habang parami ng parami ang nararating na tahanan ng pagsasahimpapawid, isang kahintulad na sistema ng pag-aaral sa Biblia ang binalangkas para sa mga tagapakinig. Habang dumarating ang mga liham, nangangailangan si Richards ng lugar upang maisaayos ang lahat ng mga liham. Sa kawalan ng pagpipilian, isinaayos ni Richards ang kulungan ng mga manok at ginamit na kauna-unahang opisina ng Voice of Prophecy. Lumaganap ang sariling pagkukusa ni Richards sa buong mundo. Ngayon, ang iglesia ay may mahigit na 160 media centers at may napakalaking pamanang nahikayat ng mga tao. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, lumago ang gawaing ito, na ginawang posibleng madala ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng ating mga ikapu at pangakong handog, maaari tayong makisangkot dito at sa iba pang makapangyarihang gawain ng pangangaral ng ebanghelyo. Sinabi ni Ellen G. White, kung magtatapat ang lahat na nag-aangking mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon sa Diyos at sa kanilang kapwa, sa pamamagitan ng ikapu at mga handog, dadaloy ang kasaganaan sa kabangyaman upang matustusan ang gawain ng Diyos sa iba't ibang sangay nito sa buong mundo. The Review and Herald, May 16, 1893. Panawagan, gumawa ng pakikipagtipan sa Diyos na ibigay ng regular ang katumbas o porsyento ng inyong kita upang magkaroon kayo ng bahagi sa gawain ng Diyos sa buong mundo. Salamat sa pagpababago ng buhay sa pamamagitan ng inyong Global Mission Offerings. Ipinadala ang 2018 Mission Handog sa Trinidad at tumulong sa Center of Influence. Unahin natin palagi ang Diyos.